Hi! Good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa Cebu na nasalanta ng bagyong Tino. Napakalakas nitong Tino na 'to, parang, nag-flashback yung Yolanda sa mga kababayan natin sa Visayas. Alam niyo guys, ito na naman ako bumalik kasi medyo maaga-aga kami ngayon umakyat ng matanda. Sinabi ko sa kanya, sa amo ko, sa senyorang inalagaan ko, "Senyora, pwede bang 9 o'clock i-itchar mo na yung mga anak mo?" Itchar means paalisin mo na kasi para maaga kami umakyat. Kasi 'pag 9:30 niya i-remind na pwede na kayo umalis, minsan tumatawad pa yung iba, gusto pa 10 o'clock, gusto pa 10:30. At least kung 9 o'clock niya sasabihan na umalis na kayo, unti-unti na yan sila magpe-prepare ng kanilang mga dala-dalang bag or ano pa man. Uuwi na sila sa kanya-kanyang bahay. Pero 'pag late na, tinatamad na rin ako mag-record kasi siyempre pagkatapos mo mag-record, hindi naman po puwedeng i-edit mo, dire-diretso lang, hindi puwede. So ngayon, naka-uniform pa nga ako, hindi pa ako bihis kasi sabi ko parang gusto kong mag-record ngayon ng video habang di pa ako tinatamad at kumakain pa din naman ako ng yogurt, ayan, pinaka-dessert kasi kanina naghapunan na kami. Hindi lang ako nag-dessert. At naisip ko na humarap sa computer. Naawa ko sa mga kababayan natin sa Cebu. Sobrang gustong-gusto ng puso ko tumulong pero prayer pa lang ang pwede ko ngayon ipaabot sa mga kababayan natin sa Cebu. Hindi ko kaya mag-extend sa mga kababayan natin pero with all my heart, lagi ko silang dinarasal na maka-move on sila sa mga nangyari at harapin ang panibagong buhay, panibagong pag-asa dahil 'pag nasa Diyos tayo, laging may pag-asa. At itong mga nangyari ngayon, hindi yan katapusan na susuko tayo. Ito yung paalala na sa buhay natin sa mundo, kailangan natin talaga kumapit sa Diyos. We have one God. We believe only one God. At ang Diyos na ating pinaniniwalaan ay may malaking puso na hindi magsasawang ibangon ang mga nasalanta sa bagyo. Kaya huwag tayong magalit, huwag natin tanungin ang Diyos, huwag natin sumbatan ang Diyos, bagkus pasalamatan natin na nangyari itong typhoon sa ating bansa. Dahil dito sa typhoon na ito yung magiging basihan, motivation o paalala sa ating mga kababayan at sa ating bawat isa, bawat individual na patuloy tayong magdasal, huwag natin i-disconnect ang ating mga sarili sa Diyos dahil nalalapit na yung kanyang pagbabalik at ito yung kailangan nating paghandaan. Minsan, nagkukwentuhan kami mag-asawa na sabi ko, what if isa tayo doon sa mga na wash outan na bahay? Kunyari lang taga Cebu tayo at lahat ng napundar natin ay inanod ng baha. In reaction, sabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin is, bagay lang yon, material lang yan, importante pa rin talaga ang buhay. Tulad ng isang padre di pamilya kanina na napanood ko, na hindi maipinta ang kanyang mukha dahil sa 10 kaanak ang nawala sa kanya. Pero kailangan niyang bumangon, kailangan niyang mag-move on at how I wish na sa Pilipinas ako, no, at wala man akong maitulong financial, maybe yung personal na pagdamay mo, personal na bibigay mo ng oras mo to be with them para samahan sila sa kanilang pagdadalamhati, sa kanilang pagbangon, sa pamamagitan ng ating oras, pakikipagkwentuhan, para maibsan yung kanilang kabigatan sa puso. Importante po ang salamuha tayo sa mga naapektuhan nitong kalamidad kasi importante sa kanila ngayon yung kausap, yung magpapamper sa kanila, or yung magbibigay ng mga salita ng Diyos
number 1 yan na dapat natin ibigay sa ating mga kababayan. Dahil may mga taong mahina sa ganitong klaseng mga pagsubok na hindi nila nakakayanan. At kung mananaig or matatalo, at kung matatalo sila sa kanilang kahinaan, maaaring silang bumigay at sumunod na rin doon sa kanilang mga kamag-anak o kaanak na nawala. Kaya importante sa bawat isa, hindi man tayo makatulong sa financial, kailangan natin ibigay yung ating mga oras. Be with them. Yung mga kalapit barangay na hindi naman gaano naapektuhan. Samahan nyo ang ating mga kababayan. Give your time, your wisdom. Importante sa kanila ang wisdom, lalo na ang mga salita ng Diyos, na kailangan ipadama sa kanila na kailangan natin ipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa at mas malaki ang Diyos kaysa sa unos, at kailangan nilang bumangon kasi marami pang mga plano ang Diyos, kaya sila naiwan, kaya sila yung naiwan, at yung mga mahal nila sa buhay na naanod sa baha ay kasama na ng Diyos. So, hindi po katapusan ng buhay natin na porket nawalan tayo ng lahat ng bahay, ng lahat-lahat ng napundar ay bibigay ka din. Kaya importante talaga ay matatag tayo sa ating pananampalataya, matibay, dahil ito yung sa atin, yung mag-lift up, yung mag-aangat muli ng ating kaisipan at ating sarili para ituloy ang buhay. Ayan, so sana ay samahan natin yung mga kababayan natin na nasa lanta. Hindi man tayo makabigay financial, pero yung oras natin, importante yon. Kaya yun po ang panawagan ko sa ating mga kapwa kababayan na damayan itong mga nasa lantaan ng Bagyong Tino. Ayan guys, so kumakain ako ng yogurt. Dahil ito yung panghimagas ko. Namiss ko na yung mag-live. So, nakakalungkot, nakakalugmok kasi hindi sana ganito kalaki ang damage ng Typhoon Tino kung napunta lang sa tama ang tax ng bayan. Kung napunta lang sa tamang paggawa ng flood control at mga rock knitting yung pondo para sa flood control. Pero ayon sa ating mga narinig na hearing sa Blue Ribbon, mas malaki yung porsyento ng kickback nila kaysa sa mga napupunta sa budget ng infrastructure. So ito po yung nakakapanlumo sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga ordinaryo na mga mamamayan.